Mga kaibigan, mga kababayan, magandang hapon po at magagabi na rin po sa bawat isa. Meron po tayo ngayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Panibago pong low pressure area ang nabuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, nasa medium chance po ito maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero kung bago lang kayo, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell para lagi ko po kayong ma-update sa ating mga weather update. Sa kasalukuyan, tignan muna natin, no? Ito nga pong tropical depression or mahinang bagyo na nasa labas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, 850 kilometers west of Northern Luzon po ang kanyang lokasyon. Meron pong 55 kilometers per hour na lakas ng hangin at bumubugso naman sa 75 kilometers per hour. Ito nga pong tropical depression na nasa labas po ng ating bansa, walang direktang epekto sa ating bansa, no? Pero etong panibagong low pressure area na nabuo, mga kaibigan ko, mga kababayan, ay meron pong lokasyon na 600 kilometers east of Baler, Aurora. So kung titignan po ninyo, nabuo ito pero nasa medium chance agad na maging isang ganap na bagyo. Ito pong habagat ay hinahatak talaga, no, or pinapalakas ito nga pong mga LPA at nagiging banta ito para maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon, hindi naman natin na-consider bilang unang bagyo ito nga pong tropical depression na nasa labas ng ating PAR kasi naging bagyo siya, nasa labas na, no. So posible, ito nga pong panibagong low pressure area ang maging kauna-unahang bagyo na ating imo-monitor at tatawagin po yung bagyong Auring. Lagi na lang daw bagyong Auring pero actually, mga kaibigan, wala pa naman talaga ng buong unang bagyo, no? Meron pa rin tayo ngayong tinatawag, no, mga kababayan, makinig po kayo, heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon at thunderstorm. Inaasahan po, no, ngayong araw po ng Miyerkules ay 100 to 200 mm sa dami ng ulan na mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm naman sa Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros, Occidental, Guimaras, kasama na dyan ang Northern Samar. Pagdating naman po, mga kaibigan, no, ng susunod na mga araw, inaasahan ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yung mga lugar ho na aking binanggit, pinag-iingat po sa banta po ng posibleng mga pagbabaha, no, at landslide sa mga landslide prone area. Sa ngayon kasi, kung titignan po ninyo, dahil po dito sa mga habagat, no, or dito sa southwest monsoon at localized thunderstorm, mabilis pong nabubuo yung sama ng panahon. Dati cloud cluster lamang, matagal siya nade-develop bilang isang low pressure area. Pero eto, panibagong LPA na naman ang ating minomonitor at ngayon, ito ay nasa loob pa rin, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. Magagawin man, meron pa rin po tayong heavy rainfall warning o naka-yellow alert tayo sa Palawan, no, at Occidental Mindoro. Yung mga lugar na yan, pinag-iingat sa banta ng posibleng pagbabaha at landslide. Moderate naman to occasional heavy rains ang posibleng maranasan, natatagal minsan na 2 hanggang 3 oras. Dito naman po sa Palawan, no, ang mga lugar sa Palawan, San Vicente, Rojas, Dumaran, sa Occidental Mindoro, ang lugar naman ng Sablayan. Mag-ingat tayo sa posibleng mga banta ng pagbabaha dyan. Light to moderate naman with occasional heavy rains ang posibleng asahan na tatagal ng 1 hanggang 3 oras dito po sa Negros Occidental, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Palawan at Occidental Mindoro. Yung mga lugar na malalapit dyan, mag-ingat po tayo sa posibleng banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa banta ng landslide. Inaasahan naman natin na moderate to occasionally heavy rains ang posibleng maranasan din, no, natatagal ng 2 hanggang 3 oras. Dito naman po, no, sa Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultana Kudarat, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay. At inaasahan na light to moderate rains at may tatagal ng 1 hanggang 2 oras. Dito naman sa Sarangani, mga lugar pa rin na yan, no? South Cotabato, Davao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, Bukidnon, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga City. So kung ine-expect natin minsan yung mga pag-uulan nangyayari yan,
sa hapon at sa gabi dahil po sa southwest monsoon at sinasamahan pa minsan ng mga localized thunderstorm. Ngayon, tingnan naman natin. Inaasahan din yung panibagong low pressure area ay may chance na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours, no? At dahil nasa medium chance siya, ine-expect natin na medyo ito yung magbibigay ng direktang epekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. But as of now, i-monitor natin yung mga lugar na apektado dito nga pong southwest monsoon. Magkagayon man, meron na naman tayong panibagong LPA at may chance maging isang bagyo sa mga susunod na mga araw, maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyari. Especially pag sinabi natin pong low pressure area, hindi pa naman yan bagyo. So maging handa yung mga bahayang lugar, especially po sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa. Ngayon pa lamang po, linisin na natin yung mga lugar natin, yung mga basura, mga plastic na bumabara sa mga kanal na siya po nagiging main cause ng pagbabaha. No? Mga kaibigan, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo, meron tayong tinatawag dito na Tropical Cyclone Threat Potential. Tignan muna natin, no? Ito ipapakita ko sa inyo. Sa week 1 natin, June 11 hanggang June 17, 2025, nasa low chance, no? Ito nga pong banta ng low pressure area na mabuo. Sa week 2 naman, June 18 hanggang June 24, nasa low chance pa rin. Ito nga pong low pressure area. Ito yung tropical cyclone threat potential natin. Minsan nagbabago ito dahil nakita nyo medium chance yung kasalukuyan nating low pressure area na nag-expect tayo na ito magiging hina pag dating po ng June 11 hanggang June 17. Mga kaibigan, mga kababayan, yan muna ang update ko sa lagay ng ating panahon. Patuloy ko kayong i-update, so manatili kayong nakalike at nakasubscribe, no? At pahit ang notification bell para lagi kayong notify sa ating mga weather update. Maraming salamat po.